Napakurap-kurap si Tyron. Namumula ang mukhang tiningnan niya ang ina. Sakto naman tumunog ang kanyang phone. Si Almira ang nasa kabilang linya. Nagmadali siyang Sinagot ang tawag ng asawa. Almira, sweetie? Nagulat siya sa sarili dahil wala naman siyang ginagawang masama. Ay parang merong guilt na nararamdaman siya. Naisipan ko sanang dalan ka ng lunch. Anang babae sa kabilang linya. Bigla siyang nagpanik. Nilingon ng ina at si Jennifer at saka muling binalikan. Si Almira, sweetheart? Nandito na sina mama, kasama ng kaibigan ko. Baka sa labas kami kumain. Ganun ba? Okay, hindi rin lang ako tutuloy. Pagsisinungaling ni Alondra. Hindi niya na sinabing nasa loob na siya ng building ng mga Stevenson. Pabalik sana siya ng bahay nang bigla, bumukas ang elevator at ilawanoon sina Tyron, Mrs. Agnes Stevenson at isang babaeng animoy modelo sa ganda at tindig. Huling-huli niya nakikipagtawanan to kay Tyron. Almira? Rumihistro ang pagkagulat sa mukha ni Tyron at para pang natataranta nang makita siya, na para bang may ginagawang kalokohan na ayaw niyang mahuli niya. Wala pang hatol, feeling guilty na? Maging ang babaerong kasama nito tila nagulat. Ganon din ang ina ni Tyron. Siya na may parang napahiya. Pakiramdam niya isa siyang gate crasher sa pagtitipong to. You did not tell me na nandito ka na para masaya kitang mag-lunch kasama nila? Sabi ni Tyron sa kanya. It's okay. Kasalanan ko rin naman na basta-basta na akong dumarating. I have to go. Bago pa siya makatalikod, ay napigilan na ng lalaki isang kamay niya. Ewan pero hindi na itago ng mga mata niya ang selos na nararamdaman, lalo pa tila wala yatang balak ipaalam si Tyron tungkol sa babaeng ito. Hey Alondra, wala kang karapatan na magselos. Baka nakakalimutan mo. Di ka naman niya tunay na asawa. Paalala ng utak niya sa kanya. I'm sorry, sweetheart, sabi ni Tyron. Kinabig siya at hinalikan sa noo. Irap naman ang ina nito habang nakatingin sa kanila. Jennifer, this is my beautiful wife. Almira, anang lalaki at saka bumaling sa kanya. Almira, si Jennifer, kaibigan ko. Naisipan niyang tila may bumara sa lalamunan ni Tyron pagkasabi ng salitang kaibigan. Ramdam niya there's something more in their relationship. Lalo pa siya nagkahinala nang mapansin niya ang tingin ng babae sa kanya. Tila nais ipagkumpara ang mga itsura nila. Nakaramdam tuloy siya ng panliliit sa sarili. Base sa tindig at aura ng babae, alam niya, nagmula to sa isang mayamang pamilya. And for sure may mataas din tong pinag-aralan. Hindi gaya na. Nang papauwi na ay pinakawalan siya ni Jennifer mga luhang kanina pa niyang pinipigilan. Aminado naman siya na namimiss niya ng husto si Tyron. Actually, kaya lamang siya bumalik sa Pilipinas para sabihin dito hanggang ngayon, mahal pa rin niya ito. Di niya akalaing huli na pala ang lahat kanina habang minamasdan siya nito kasama ni Almira. Nararamdaman niya ang kaligayahan sa mga mata nito at ang sakit-sakit noon para sa kanya. Bakit niya pinakawala na isang gaya ni Tyron? Umaasa pa naman siya na kapag na-establish na ang kanyang career sa Italy, babalikan niya si Tyron para tuloy ang naudlot nilang relasyon. Di naman niya akalain na wala na pala siyang babalikan. Tyron? Bulong niya habang naninikip ang dibdib. Muli, naalala niya ang masaya nilang pagsasama. Flashback. I promise. Kahit paulit-ulit mo akong pagtaguan, hahanapin pa rin kita at wala ako ibang babaeng mamahalin kundi ikaw lang. Masuyong sabi ni Tyron, kaya please, wag mo ako ipagpapalit sa iba. Tyron, bakit mo ako pinahihirapang magdesisyon? Wika niya rito. Alam mo namang mahalaga sa akin ang mga pangarap ko, hindi ba? I want to be a bag designer. Gusto kong tanghaling pinakamagaling sa buong mundo. Hindi mo ba kayang tuparin ang mga pangarap mo kasama ko? I don't want any distractions, Tyron. Alam mo naman kung gaano ko ka-perfectionist. It's either tayo or mag-focus ako sa path na gusto ko at sa ngayon, yun ang pipiliin ko. I'm sorry, Tyron. Jennifer. Tila nagsusumamo ang mga mata ng binata habang nakatingin sa kanya. Hindi kita papakawalan? Kung talagang mahal mo ko, you will set me free. Besides, mga bata pa tayo. Marami pa tayong makikilalang... No. Kapag nag-break tayo, hindi ako maniniwala sa salitang pag-ibig. Mas lalong di na ako may in love kahit na kailan. Himatok ni Tyron sa kanya. I'm sorry pero nakapag-decide na ako, Tyron. Kung kinakailangan ipaban kita sa buhay ko, gagawin ko. Para lang mawala ang distraction sa mga pangarap ko. Jennifer, siya pala ang first love mo? Ayaw man ipahalata ni Alondra na nagsiselos siya,
ang lumabas sa tono ng kanyang pananalita. Kinabig siya ni Tyron at hinalikan sa noo. She's my past. You are now my present and my future. Pagbibigay assurance nito sa kanya. Napatitig siya rito. Kung sana nga pati sa future sila pa rin. Hinalikan niya ito sa mga labi. Buong alam naman niyang tinugon ang mga halik nito at pansamantalang nakalimutan ang tungkol kay Jennifer. Mahal na mahal nga talaga niya si Tyron. Alam niyang di dapat ngunit niya napigilan ang sariling mahalin ito ng todo. Tyron? Daing niya na bumaba ang mga labi nito sa kanyang leeg, sa kanyang dibdib, sa kanyang pusod. Alam niya na kapag natapos ng lahat ng ito sa kanila ni Tyron, hahanap-hanapin niya ito. Di niya alam kung kakayanin niya. Ang tiyak lang niya hindi siya magmamahal pa ng iba, gaya ng nararamdaman niya para sa lalaking ito. Natutulog na si Almira nang bumangon si Tyron at nagtungo sa library. Na makita niya sa Jennifer kanina, bigla siyang naguluhan. Mahal niya si Almira, pero hindi siya sigurado kung tuluyan na nga ba niyang nakalimutan si Jennifer. Di may pagkakailang may kung anong pumitik sa dibdib niya nang muli itong makita. Kung maganda ka noon, Jennifer, mas lalo na itong naging maganda ngayon. Lalo naging kaakit-akit and damn. Nandun pa rin yung kilig na hatid nito sa tuwing magtatama ang kanilang mga paningin. Kumuha siya ng alak at nagsalin sa baso. Muli niyang naalala ang masaya nilang sandali ni Jennifer at para namang naladya ang tukso. Tumunog ang kanyang phone. Tumawag si Jennifer. Nataranta siyang bigla. Mistulang nagbalik sa panahon ng mga teenager pa sila. Jennifer? Di matago ang excitement sa tinig niya. Gusto ko na ngang murahin ang kanyang sarili. Hindi niya to dapat maramdaman lalo bang at may asawa na siya. Nagising si Alondra na wala na sa tabi niya sa Tyron. Bumangon siya, dinampot ang bathrobe saka sinuot iyon sa kanyang hubad na katawan. Naglakad siya papalabas ng kwarto. Napansin niyang bukas ang ilaw sa library. Nagtungo siya roon. Bahagyang nakaawang ang pinto. Natigilan siya na marinig ang boses ni Tyron kausap si Jennifer. Parang sinaksak ang dibdib niya sa sobrang panibog kong nararamdaman, lalo na makita niya sa mukha ni Tyron at parang ang saya-saya nito habang kausap ang babae. At marahil dahil sa sobrang selos at inis na nararamdaman, nagmadali siyang pumasok sa loob ng library. Kitang-kita niyang natigilan si Tyron pagkakita sa kanya. Almira, kausap mo ng gantong oras ang ex-girlfriend mo? Narunumbat na tanong niya rito. Nataranta si Tyron. It's not what you think. Sa inis, tumakbo siya pabalik sa kwarto. Sinanda naman siya nito at mahigpit na niyakap. Almira, don't get me wrong. Tiningnan niya to ng matiim. Ano sa palagay mong iisipin ko? Hating gabi na pero nakikipag-usap ka sa ex mo? Kausap mong ex-girlfriend mo ng gantong oras ng gabi. Parang ayaw mo pang malaman ko ano sa palagay mong iisipin ko. Di matago ni Alondra ang selos at inis na nararamdaman ng mga sandaling iyon. Nakalimutan nga niya pansamantala na umaakto lang siya bilang si Almira. Almira, please let me explain, okay? Inawakan siya ni Tyron sa magkabilang balikat at tinitigan ng matalim. Aminin ko, naguluhan ako na makita ko siya. Actually, medyo na-excite ako eh. May nararamdaman ka pa rin ba para sa kanya? Masakit sa dibdib na tanong niya rito. Wala. Mabilis na sagot nito sa kanya. Tahimik na minasdan niya ang mukha nito. God, mahal na mahal talaga niya si Tyron. Yumakap to sa kanya at hinalikan siya sa noo. I love you kaya please tanggalin mo na sa utak mo ang tungkol dyan. Gaya nga na sinabi ko na excite ako makita si Jennifer but it does not mean gusto ko pa rin siya. Marahil na amused lang akong makita siya. Pero kung ine-entertain mo pa rin ang tawag niya, baka yung amusement na nararamdaman mo, mauwi na lang sa napakurap-kurap siya na ma-realize sa mga possibilities na maaaring mangyari kung patuloy itong makikipag-ugnayan kay Jennifer. At ngayon pa lamang di niya napapayagan na mangyari yon. Sana iwasan mo na siya, Tyron. Pakiusap niya rito. Tumango ito. I'm sorry. May katwiran si Almira. Kung in-entertain pa rin niya ang tawag ni Jennifer, may posibilidad na ang amusement na nararamdaman niyang ito para sa dalaga ay mauwi. Kung ano, kaya nagpasa na siya na iwasan na lamang to. Mahal na mahal niya si Almira at ayaw niyang pag-isipan niya ito ng kung ano. Mas lalong ayaw nitong masaktan. Yun yata ang huling bagay na gagawin niya. Sir? Para medyo nag-alinlangan si Miss Albufera nang lapitan siya. What is it? Mas gustong makipag-usap po sa inyo, Paul Remulla daw?
Boyfriend daw siya ng asawa niyo. Halos panas lang nasabi nito sa kanya. Napakunot noo si Tyron. Kinuhang phone na hawak ng kanyang sekretarya. Naalala niyang lalaki ito ang nobyo ni Alondra, pero bakit ito sinabi kay Miss Albufera na kasintahan ito ni Almira? May topak yatang lalaking yun ah. Nag-aalala si Almira. Pinagbantaan siya ni Paul na oras siwalayan niya ito magsusumbong to kay Tyron. And knowing Paul, alam niyang tototohanin nito ang banta. Naiiyak na napatingin siya sa kanyang tiyan na nag-uumpisa ng lumobo. Mahal niya si Paul pero alam niyang wala silang magiging future sa baby niya rito, kung kaya't pinili niyang hiwalayin na lamang to. Napapagod siya sa mga pangako nitong hanggang salita lang naman. Besides, malakas ang kutob niyang pinagtataksalan siya nito, bagamat di naman pa niya ito nahuhuli kasama ng ibang babae. Pero ewan ba niya, matalas ang pakiramdam niya. Kaagad niyang tinawagan ng kakambal. Alondra, may problema tayo. Ano yon ate? Si Paul mukhang tinutopak na naman. Pinagbabanta na kung sabihin niya kay Tyron ang lahat? What? Alam ko hindi nagbibiro si Paul. Puntahan mo si Tyron ngayon din. Utos niya sa kapatid. Hanggat maaari pigilan mo siyang makausap si Paul. Feeling ni Alondra. Dumating na ang kinatatakutan niyang mangyari. Di niya alam ano ang kanyang gagawin. Ate, sa palagay mo ba mapipigilan ko si Tyron at si Paul na magkita? At kung sakaling mapigilan ko sila ngayon, paano bukas or sa makalawa? Naiiyak na tanong niya sa kapatid. Ate, natatakot ako sa maaaring gawin sa atin ni Tyron at sakit ng kaloobang nararamdaman. Gustong gusto niya nang aminin sa kakambal na hindi lang siya nagkukunwari sa palabas nilang ito. Totoo niyang minahal si Tyron at ayaw niya nang matapos pa ang sandaling iyon. Ngunit natatakot siya sa mararamdaman ni Almira. Ate, maski ikaw alam ko, hindi kanya mapapatawad kapag nalaman niyang magkakaanak na kayo ni Paul at pinagtaksilan mo siya. I know. Kaya mabuti pang magpakalayo-layo na muna ako. Nagulat siya sa sagot ni Almira. Iiwan siya dito sa ere sa ganitong problema? Ate Almira, huwag mo akong iiwan. Hindi po pwedeng mag-isa kong haharapin si Tyron? Pakiusap niya sa kapatid. Kaya kahabang maaga pa, pigilan mo pagkausap sina Tyron at Paul. Anang kakambal sa kabilang linya. Nagmamadali siyang tumayo at halos tumakbo na palabas ng bahay. Tinawag niyang driver at nagpahatid sa opisina ni Tyron. Habang naghihintay si Tyron sa isang coffee shop, samot-sari ang naglalaro sa utak ni Paul. Kung hindi rin lang mapupunta sa kanya si Almira, hindi rin niya papayagang mapunta ito sa iba. Lalo na sa Tyron na iyon. Sisirain niya mismo ang mga plano ni Almira. Hindi siya makapapayag na maging masaya ito sa piling ng lalaking iyon. Tingnan lang niya kung saan kangkungan pupulutin ang buong pamilya ni Almira, oras na malaman ng Tyron na iyon ang tungkol sa sekreto ng kambal. Napangisi siya. Akala mo siguro, maduduwag ako? Bulong-bulong na sabi niya sa sarili. Dumilem ang mukha niya nang muling maalala ang ginawang paghihiwalay sa kanya ni Almira. Buong akala niya mahal na mahal siya nito. Paano nito nagagawang makipagkalas sa kanya? Lintik lang, walang ganti, sabi niya. Hanggang ngayon malakas pa rin ang tama ng cocaine na tinira niya kagabi, kung kaya malakas ang loob niyang harapin si Tyron. Napangisi siya na matanawan ang lalaki na papasok na sa coffee shop. Kitang-kita niyang nagtiim ang mga bagang ito na makita siya. Lalo namang lumaki ang pagkakangisi niya. Di niya na hinintay na makalapit pa ito sa kanya. Nagmamadali siyang tumayo at sinalubong to. Niyakap pa niya ito. Tyron, pare? Mabilis siyang tinulak palayo ni Tyron. Ang lakas ng tawa niya. Ikaw naman, tol. Ginto ba yung damit mo at ni ayaw mong madampian ng isang kagaya ko? May sarcasm na tanong niya rito. Ayoko ng paligoy-ligoy pa. Anong pakay mo? Ba't parang gusto mong guluhin ang pagsasama naming mag-asawa? Relax, tol. Gusto ko lang naman malaman mo kung anong sekreto namin ni Almira at kung sino ba talaga yung babaeng kasama mo ngayon. Nakangising sabi niya rito. Kitang-kita niyang lalong pagdilim ng mga mukha ni Tyron habang nagtatanong ang mga mata sa kanya. Umalis raw si Tyron, sabi ng sekretary nito nang tumawag si Alondra sa opisina ng lalaki. Hindi siya mapakali sa bahay habang hinihintay ang pagdating ng lalaki, lalo pa at maghapon itong hindi sinasagot ang tawag niya. Di rin niya makontak ang number ni Paul na ibinigay sa kanya ng kakambal. Wala siyang magawa kundi maghintay na lamang sa pagdating ni Tyron. Punong-puno ng takot ang kanyang dibdib. Ngayon pa lamang iniisip niya kung paano magpapaliwanag dito, kaya naman napaigtad siya sa kinaupuan na marinig ang pagdating ng sasakyan nito.
Nagmamadali niya tong sinalubong sa may pinto. Matiim ang tingin nito sa kanya. May masarap akong nalutong dinner. Ani rito habang pinapakiramdaman ang bawat galaw nito. Busog ako. Matabang na sagot nito sa kanya. Parang may gumuhit na kung ano sa dibdib niya. Ramdam niya nag-iba ang pakikitungo nito sa kanya. Alam na ba nito kung saan siya talaga? Or dahil ito kay Jennifer? Diretso sa kwarto si Tyron. Pagkatapos mag-shower, nahiga na ito. May problema ba? Nag-aalalang tanong niya rito. I'm just tired. I'm sorry. Malambing daw sagot nito sa kanya. Kinabig ang ulo niya at tinalikan. At ang mahinang kanilang mga labi, tuluyan na nga niyang naisantabi ang kanyang mga pangamba. Mahal na mahal niya ang lalaking ito. Kung maaari lamang ay huwag nang matapos sa mga sandaling kasama niya si Tyron. Hindi niya gusto. Mas lalong di niya sinasadyang umibig sa lalaking to. Kasalanan ba itong nararamdaman niya para dito? Napapikit siya nang gumapang ang mga labi nito sa kanyang leeg, pababa sa kanyang dibdib. Bawat lampi ng mga halik nito sa kanya ay nagdudulot sa kanya na nakakakuryenteng sensasyon at tiyak niya never niya itong naramdaman sa ibang lalaki. Baka hindi niya makayang ibigay ang kanyang sarili sa ibang lalaki maliban kay Tyron. Baka nga iniisip pa nga lamang niyang may ibang lalaki ang gagawa ng ganito sa kanya, kinikilabutan na siya. Tyron? Unti-unti niyang nararamdaman na nagiging mapusok na ang mga halik nito, na para bang isang gutom na leon na makakita ng masarap na pagkain, agad na sinagpang. First time naging ganto kagresibo ni Tyron sa pag-angkin sa kanya. Para may bahid na galit ang mapangahas itong mga galaw. Tyron, nasasaktan ako. Ani rito nung halos bumaon na ang mga ngipin nito sa kaliwa niyang kaumbukan. I'm sorry. Natutulog na si Alondra nang bumangon si Tyron at nagtungo sa library. Nag-hire siya ng private investigator upang alamin ang katotohanan sa sinabi ni Paul Remulla na iyon. Ngunit ngayon pa lamang para nabigyan ng linaw sa kanyang lahat. Kung sakaling totoo nga ang sinasabi sa kanya ng lalaking iyon, masasagot na rin lahat ng mga palaisipan na naglalaro sa utak niya simula pa lang ng araw na pinakasalan niya ang babaeng ito. Kumuha siya ng whiskey at nagsalin sa baso. Tahimik siya habang tinutungga iyon. Parang nagsisikip ang dibdib niya. Hindi yata maaatim na niloko lamang pala siya ng babaeng kanyang pinakasalan. Ano na lamang ang sasabihin ng kanyang pamilya? Nagtagis ang kanyang mga bagang habang iniisip ang mga dahilan kung sakaling niloloko na siya ng kambal. Hindi niya mapapatawad ang mga ito kung sakali man ngang totoo ang sinasabi ng lalaking iyon.